Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokarita si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Pao Davellino. And para sa gabing ito, ayan, syempre ang tatalakayin natin pag-uusapan ay ang matapang na Kim Pao. Ang new version of Kim Pao. Huy, new version. Paano ba naman ay talagang napakatapang na nga ngayon ng dalawa? Huy, para sa mga ano dyan, ito yung sagot. Mga mahihinang nila lang para sa inyo ang video na to. Kaya kumapit lang po kayo at patapusin ang ating video. Sapagkat bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari naman napakiclick lang ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify sa mga susunod nating chikas tungkol sa Kim Pao. So, narito naman yung mga napili nating basahing comments mula sa mga previous updates natin. Unang komento mula kay Madam Emilda Aitona. Shout out sa inyong madam. Maganda ring gabi. Bakit lagi yung sinisilip yung educational attainment ni Kim? Kayo mga bashers may milyon ba kayong hawak at business? Kaya yung kaya nyo bang mag-donate ng milyon? Mahiya kayo? Baka magulang nyo, pinagdadamutan nyo. Nakikita nyo mga kakulangan ni Kim. Tanong ko, mga bashers, bakit? Ang isang tao ba na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil kapos sa pera, wala nang magulang? Maaga nakapagtrabaho para makatulong, daming dahilan. Huwag kayong mapanghusga. Swerte nyo kung nakatapos ng pag-aaral. Pasalamat kayo. Maraming hindi nakatapos pero asensado sa buhay. Isa na si Kim Chiu. So, ayun na nga, laging educational. Bakit? Palagay niyo, Ma'am Imelda. Sa akin, palagay ko, bakit nga ba laging educational attainment ang laging sinisilip nila kay Kim? Sapagkat ito na lang yung kaya nilang i-bash kay Kim Chiu. Napakalinis kasi ni Kim, napakadesente, napakalinis sa babae. Wala silang may issue kay Kim Chiu, kundi yun lamang. Kaya yan lagi yung kanilang binabato kay Kim. Kung sa pagkababae naman, pagiging mabait bilang katrabaho, wala silang masasabi dahil napakabuti ni Kim Chiu. Kaya yan lang talaga ang kaya nilang ibato. Never po nagkaroon ng problema si Kim sa kanyang mga katrabaho. Samantala, about naman sa mga bashers na to, kung kayo ngay nakapagtapos, sabihin na natin, magpasalamat kayo kung kayo nakapag-aral nang wala man lang kahirap-hirap. Hindi kinakailangang kumayod habang nag-aaral. Basta yung mga paghihirap na pinagdaanan sa buhay, maswerte kayo at magpasalamat. Okay? Kung kayo naman ay mga working students, dapat nga hindi nyo sinisilip si Kimi, dapat isa kayo sa nakakaunawa. Pero na lang kung talagang toxic minded kayo. Okay? So, yun lang naman. Si Kim Chiu ay minalas-malas lang po talaga sa buhay na kinakailangan niya na mag-sacrifice talaga kaya hindi siya nakapag-aral. But ganun pa man, 'di ba? Blessing is in disguise. Ang dami, kumbaga, dinaig pa rin ni Kim Chiu ang nakapagtapos. Ganun din naman yung success niya sa buhay. Di ba naging successful din po siya sa sariling pagsisikap, tiyaga at diskarte. Samahan pa ng sipag. So, yun lang ang masasabi natin na daig pa rin ni Kimi ang nakapagtapos. Kasi si Kimi naman narating na sa buhay, napaka-humble pa. Samantala, shoutout naman po kay Ma'am Virginia Gatchilian. Maganda rin gabi din po sa inyo. Gandara paanong babalik si Paolo kay Jody, may asawa at anak yun. Kay Casey Concepcion, baka pwede siya bumalik dahil kahit na nakarami ng boyfriend at may mga live-in pa si Casey,
ay mga hiwalay na. Kaya nga umuwi na ng Pilipinas. Ewan ko lang kung nagkaanak si Casey. Imposible naman kay Janine. Kasi si Janine panay pa rin banggit kay Paolo kahit boyfriend or live-in sila ni Echo. So ayun, ay tapos na yun. Tapos na yung lahat ng mga bagay na yan, Kim Pao naman na ang meron. So, imposible naman ng babalik ka itong si Paolo. About Casey, init ang pangalan ngayon ni Casey Concepcion, ha? Lagi kong naririnig sa mga comments ninyo na parang battered ang ilan kay Casey na baka bumalik si Pao dito and all. Na na-trigger ata yung mga fans dahil okay kay Casey na magkabalik tambalan silang dalawa ni Paolo Avellino. So, para naman sa akin, hindi may iwasan talaga yung pag-aalala, naiintindihan ko kayo. But, tiwala lang, lagi kong paalala. Kasi, kapag mayroon kayong tiwala, mabubura lahat ng inyong alalahanin. So, tiwala lang po kay Paolo. Yun lang kaya nating gawin sa ngayon. Sa Mintala, sabi naman dito ni Kitty Bells, shout out, Kitty Bells. Ngayon ko lang ulit nabasa ang comment mo. At sa kagandara, naalala mo bang sinabi ni Che kung sino ang mahal ni Paolo? Yun na din ang kasama niya palagi. Madaming instances na hindi sasama si Kim kay Pao sa Amanpor. Ang daming instances hindi sasama si Kim kay Paolo sa Amanpolo at ang sweet sa pics na yon na private na kumakalat. Okay lang talaga. Exposure nila sa Christmas Station ID ganda. Ganda nga. At ang BTS nila sweet ni Kim. So yes, para sa akin paldong-paldo na po ako. Kotang-kota at dami ko ng ayuda na nakuha sa Christmas ID station ID na yon. Yung ilang nabibitin pa rin pero may pero puno naman siya ng pagmamahal at ayudas kaya kontento na ako. Kaya para sa akin, okay lang po yung exposure talaga ng Kim Pao doon and sana wag na natin gawing issue. About naman dito kay Jake, yes, talagang siya na po ang nag-booking kay Paolo. Matuturing nga nating nadulas si Jake sa anumang meron ng Kim Pao. Kasi sanabi nga niya na kung sino laging kasama niya, yun. Lagi magkasama po ang Kim Pao. Di ba gets na natin yung sinabi niya na yan. And kapag magkasama sila, iba yung aura talaga ni Paolo Avellino. Nakikita sa kanila both. Parang nagliliwanag, biglang nagiging maaliwalas. Yan. Tanda ng in love na bagay. Na mahalaga ang isa't isa sa kanila. Mahalaga sa kanila ang isa't isa na mayroon silang pagmamahal sa isa't isa. Alam niyo yun, iba talaga. may nararamdaman sa isa't isa. So ako, nagpapasalamat sa na yun. So sinabi na yun ni Chick. Parang pag nadulas na rin nga siya kasi alam naman nating lahat na lagi pong magkasama si Kim and Paolo. May trabaho man o wala. Kahit walang trabaho, ang dalawang yan, lagi magkasama. Workout, jogging, running, nagbabike. Gumagawa talaga sila ng paraan parate na magkasama. 'Di ba? And kahit hindi po workout lang, sabihin natin, ay hobby kasi nila yun, kaya magkasama. Even hindi po workout, kagaya nung kay Aki, private yun, dapat, pero kasama si Kim Chiu. 'Di ba? Ang dami. Tapos, ayun, dinner, magkasama yung dalawa. So, sabi nga ni Chick, kasi nilaging kasama, yun na yung girlfriend, si Kim yun, di ba? Anyway, speaking naman, dahil pinag-uusapan na rin nga po natin ang Kim Pao, grabe naman nga, katapang yung Paolo Avellino na yan!
may pag-flex na nga po sa isa't isa ang dalawang magsusawa na yan. Grabe naman nga at may paayuda na naman nga po sila. Grabe, maiihi na naman ako sa sobrang kilig dito and for sure kanon din po kayo. So, nakita niyo na po ba yan? Yung post ni Paula Belina na yan. Ha? Loud and proud sa kanyang Chinita Princess. Grabe, super proud sa kanya pong babe. Huy, babe! The Ali babe. Huy! So, eto na nga, diba? Talagang tumatapang na nga yung lolo nyo. Charot. Pinilex na ni Papi si Kimi sa kanya account. Si Kimi, flilex si Paolo. Huy! Hindi, nirepost lang. Ikaw naman, Kinilig ata si Kinshu. Huy! Kinilig yan. Anyway, yung mga ganitong simpleng kalawan ng Kim Pao, talagang totoo. Grabe yung impact niyan sa mga fans talaga. Kasi hindi naman ganyan before ang Kim Pao. And ngayon, unti-unti, talaga naman ngayon. Unti-unti, talagang for the flex na sa isa't isa. And sana po ay anuhan nila yan. Pagpatuloy. Pagpatuloy. Hindi, ang term doon, sana'y manindigan na talaga nila yan. Sana sunod, wedding bells ang kanilang i-flex. Huy, grabe. Pakauwi. Anyway, ayan, alam ko marami ang masaya ng mga Kim Pao fans ngayon at nagdidiwang dahil ang mga bashers, grabe ang ang stress, pero tayo super masaya lang. Ayan nyo sila. Basta tayo masaya sa mga paayuda ng Kim Pao. So yun na muna guys ang ating update. Thank you so much sa inyong pakikinig. Kita-kits muli sa mga susunod natin chikas. Maraming salamat.